Magandang araw mga ka-TNB. Bago ko simulan ang istorya ng aking buhay, ay nais ko munang bumati sa mga ka-TNB natin na nakikisabay makiere sa kahit saan mang sulok ng bansa. Lalong-lalo na sa mga bumubuo ng inyong programang Tunay na Buhay. Sana po ay nasa mabuti at maayos ang kalagayan nating lahat. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking buhay pamilya, pag-ibig at pagsubok bilang salamin ng pagiging matatag sa buhay at pagtahak sa lahat ng hamon. Oo nga pala mga ka-TNB, sadyang itinago at iniba ko ang bawat pagkakakilanlan ng mga karakter sa aking kwento upang mapangalagaan na din ang kanilang pribadong impormasyon. Itago niyo na lamang din po ako sa pangalang Madel. 33 years old na ngayon, taga-Taguig, single but not available, at isang OFW. Masaya na ako sa buhay single. Naniniwala kasi ako na hindi natin dapat hinahanap ang tunay na tao para sa atin. Dahil kusa itong darating sa atin sa tamang panahon na itinakda ng may kapal. Nagmula kami sa isang mahirap na pamilya mga ka-TNB. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Labandera ang aming ina, samantalang tricycle driver naman ang aming ama. Ayun lang kasi ang pinakamabilis na trabaho na madaling pagkakitaan sapagkat pareho sa aming mga magulang ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nanggaling din kasi sila sa mahihirap na angkan, kaya hindi rin sila magawang tulungan ng mga pamilya nila. Habang lumalaki, ay ipinangako ko sa aking sarili na sisikapin kong makapagtapos at makapaghanap ng maayos na trabaho upang makatulong sa pamilya ko at maiahon sila sa kahirapan mga ka-TNB. Yan ang pinakapangarap ko sa buong buhay ko. Pangarap na baon ko hanggang sa makatapos ako ng high school. Hanggang high school lang ang tinapos ko dahil hindi na ako kayang pag-aralin pa ng aking mga magulang sa dahilan nakapos sa pangangailangan. Nauunawaan ko naman ang aking mga magulang at pinilit ko magsimulang magtrabaho upang matulungan ko naman ang aming mga magulang para sa pagpapaaral ng aking mga mas nakababatang kapatid. Pagka-graduate ko nga ng high school, ay nagsimula na agad akong magkumpleto ng mga requirements para makapag-apply ng trabaho. At dahil magastos ang pagkumpleto ng mga requirements, ay napilitan si Itay na ipangutang ako sa mga katoda niya upang may maipanglakad ako at magamit sa panggastos para sa pag-a-apply ng trabaho. Maswerte naman na natanggap ako sa isang malaking kumpanya ng garments factory na malapit lamang din sa lugar namin. Mababa lamang ang sweldo pero ayos na din dahil hindi kalayuan sa aming bahay ang workplace, kaya hindi ko na poproblemahin ng malaking budget sa pamasahe araw-araw. Nagbabaon na lamang ako ng pagkain dahil mas nakakatipid ang ganoon kaysa bumili ng pagkain sa kantin dahil di hamak na mas mahal ang mga paninda doon. At sa awa nga ng Diyos ay nakapagsimula na ako ng aking trabaho mga ka-TNB. Simula nang makapagtrabaho ako, kahit papaano ay medyo nakaluwang-luwang na kami ng konti dahil 3 na kami nila nanay at tatay ang nag-aakyat ng pera sa bahay. Nakakapag-aral naman ng maayos ang aking mga kapatid dahil sa pagtutulungan namin. O anak, ito ang baon mo ha. Huwag mong kakalimutan at baka wala kang kainin mamayang break time niyo sa trabaho. Wika ni Inay isang umaga nang ako ay katatapos lang magbihis. Katatapos lang niyang ihanda ang aking baon at inilagay ito sa plastic bago ipinatong sa lamesa. Isang pirasong pritong isda iyon na tira pa sa ulam namin kagabi at 3 pirasong okra na pinitas lang sa likod ng aming bahay at isinapaw sa kanin.
Kahit ganon lang ang pagkain na yon mga ka-TNB, ay masayang masaya na ako. Ang importante kasi ay may mailalaman sa sikmura para may laban sa maghapong trabaho. Minsan naman ay masarap ang ulam ko, lalo na kapag sa araw ng sweldo. Nilulutuan ako ni nanay ng adobong manok na pinakapaborito ko at minsan naman ay pinapabaunan niya ako ng tusino. Yung nabibili lang sa talipapa na mumurahin pero masarap. Pero tuwing sweldo lang ako nakakapagbaon ng ganon mga ka-TNB. Kinabukasan, back to reality na. Wala ganon talaga. Pero kailangang magtiis. Mabuti pa nga may ganon, yung iba nga halos walang makain at madalas ay itunutulog na lang ang gutom. Sa isiping iyon mga ka-TNB ay mas lalong sumidi ang pagnanais ko na makaahon kami sa buhay. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng habang buhay kaming ganito na lamang. Turan ko sa aking sarili habang binabaybay ko na ang kalsada palabas sa amin upang makapunta na sa trabaho. Dahil malapit nga lang ang aking kumpanyang pinagtatrabahuan, ay nilalakad ko na lamang ito. Sayang din kasi ang 15 pesos sa tricycle. Sa loob kasi ng kinsenas ay 200 plus din yon mga ka-TNB. Malaking bagay na sa amin ang ganong halaga sapagkat maaari na iyon pambaon ng aking mga kapatid sa eskwela. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan na hindi ko namamalayan. At sa buti naman ng tadhana ay nakapagtapos sa high school ang kasunod kong kapatid na si Marvin. Bahagya naman ako natuwa dahil iniisip ko na magkakaroon ako ng katuwang sa pagtulong kay nanay at tatay sa pagtatrabaho. Nagpasalamat naman sa akin si Marvin dahil kung hindi daw dahil sa tulong at support ako, ay malamang na napahinto na din siya sa pag-aaral. Wala yun Marvin, ano ka ba? Kapatid ko kayo at obligasyon kong tulungan kayo hanggat magkakasama pa tayo. Tugon ko nang minsan na nasa hapagkainan kami at sabay-sabay na nag-aalmusal. Ano na palang plano mo ngayon ha, Marvin? Putol ni tatay sa masaya naming usapan noon. Hahanap po muna rin ng trabaho tay. Baka po sakaling makapagtrabaho ako at makatulong na din sa inyo ni nanay at ni ate Madel. Magalang naman na sagot ni Marvin. Aba dapat lang no. Hindi ka dapat tumulad sa mga tambay dyan sa kanto na walang pakinabang. May inis na sambit naman ni tatay. Itong mga nakaraang araw ay hindi na namin maunawaan ang mga ikinikilos at paraan ng pananalita ng aming tatay mga ka-TNB. Madalas ay mainit na ang ulo niya at masasakit na salita ang palagi niyang binibitawan sa amin sa oras na magkakausap kami. Kapag tinatanong naman siya ni nanay ay palagi lamang niyang sinasabi na wala siyang problema at pagod lamang siya sa maghapon na pagmamaneho. At kapag pinipilit naman siya ni nanay na magsabi ng problema ay madalas na nauuwi lamang sila sa pagtatalo. Opo tay, hindi po ako gagaya sa kanila. May pangarap naman po ako, hindi kagaya nila na kontento na sa ganung buhay lang. Tugon pa ulit ni Marvin sa mahinang tinig. So, ibig mong sabihin sinasabi ko na wala kang pangarap sa buhay, ganun ba? Napatayo si tatay sa inis at binagsak ang baso ng tubig sa lamesa. Diyan na nga kayo, nakakawalang gana kumain pag buwisit ang mga kausap mo. Sabay tumalikod na ito at lumabas ng bahay, saka paharurot na pinaandar ang kanyang tricycle. Takang-taka naman kami at labis ang pagkagulat sa inasal na iyon ni tatay sa aming harapan mga ka-TNB. Huwag niyo nalang pansinin ang tatay niyo. Baka pagod lang yon at kulang lang sa pahinga. Gabing-gabi na kasi ang nakauwi kagabi Pagtatanggol ni nanay kay tatay. Nay, napapansin ko na nga po palagi na lang si tatay umuwi ng hating gabi. Dati pag uwi ko galing sa trabaho nandito na siya. Pero ngayon, mas nauuna na ako umuwi kaysa sa kanya. Tanong ko kay nanay habang nagdiligpit na ng mga pinagkainan. Hay anak, ewan ko ba? Ayoko na lang mag-usisa sa tatay mo at kita mo naman ang kinahinatnan kapag nagtatanong ko siya. Siya pa itong galit.
may pag-iling na turan ni nanay. O siya, sige na. Magmadali na kayo at baka malate kayo pare-pareho sa eskwela at sa trabaho. Ikaw, Madel, nakahanda na ba lahat ng kailangan mo? Medyo may pagkatarantang wika ni nanay at dumiretso na sa kusina. Bit-bit ang mga iba pang pinagkainan upang hugasan. Ipinagkibit-balikat ko na lamang ang pangyayari na iyon, mga ka-TNB. Subalit sa isang parte ng aking isip ay punong-puno ako ng pagtataka at pangamba. Bakit kaya tila ba hindi na si tatay ang dati naming tatay? Hindi na siya yung tatay na nakagisnan namin, yung tatay na maalalahanin, yung tatay na malambing sa amin, at yung tatay na palaging masaya kapag masaya kami. Pinilit ko na lamang munang kalimutan ang bagay na iyon, mga ka-TNB. Baka nga pagod lang si tatay at maraming iniisip na hindi pa niya handang sabihin sa amin. Isang gabi habang sama-sama kaming naghahapunan ay umuwi si tatay na hindi niya dala ang tricycle na pinapasada niya. Hindi naman kami nagtanong sapagkat ang pagkakaalam namin ay doon niya ipinarada ang tricycle sa may-ari nito na si Mang George. Nga pala, mga ka-TNB, nakikipasada lang ng tricycle si tatay. Wala kasi kaming kakayanan upang makabili ng sarili namin. Oh, andiyan ka na pala, Randy. Halika at sabayan mo na kaming kumain, ikukuha na kita ng plato. Alok ni nanay at tumayo ito sa kinaupuan niya. Huwag ka na mag-abala pa, Delia. Kumain na ako kasama ng mga katoda ko at si Boss George. Inaantok na ako at pagod, mas gusto ko nang matulog. Tugon ni tatay na hindi man lang lumingon sa amin at dumiretso na ito sa kwarto. Napailing na lamang kami sa eksena na iyon ni tatay. Sa totoo lang, mga ka-TNB, halos nasasanay na kami na ganon si tatay dahil sa dalas na ganon ang ipinapakita niya sa amin sa tuwing uuwi siya. Pero aaminin ko sa inyo, mga ka-TNB, namimiss ko ang dati naming tatay. Yung dating siya, yung tunay na siya. At ngayon, wala kaming ideya kung bakit at ano ang dahilan ng ipinagkakaganon niya. Lumipas ang gabi na yon na hindi na naitanong pa ni nanay kay tatay ang tungkol sa tricycle, kung bakit hindi ito dala ni tatay pag-uwi, at kung saan niya ito ipinarada. Nag-assume na lang si nanay na doon nga kay Mang George ito ipinark ni tatay dahil nabanggit ni tatay kagabi na kasama niya itong kumain at ng mga katoda nila. Kaya naman nanahimik na lamang din ulit si nanay. Kinabukasan ng maagang maaga, nagising kami sa isang malalakas na mga katok at halos mabulabog ang buong eskinita sa lakas ng boses na tumatawag sa pangalan ni tatay. Randy! Lumabas ka dyan, hayop ka. Mag-uusap tayo, may dapat kang ipaliwanag sa akin. Tinig ni Mang George ang pinanggagalingan ng malakas at tila galit na boses. Sa puntong iyon ay napabalikwas na kami ng bangon, habang gulat na gulat sa nangyayari. Huwag mong bubuksan o kaya sabihin mo wala ako. Takot na sabi ni tatay habang pigil-pigil si nanay na buksan ang pintuan. Bakit ba? Ano ba nangyayari, Randy? Bakit galit na galit si Mang George sa'yo? Nalilitong tanong ni nanay. Kami naman ay hindi din alam ang gagawin na nagising na sa ingay na gawa ni Mang George sa labas. Basta, huwag mong bubuksan yung pintuan. Kahit ano mangyari, hindi niya kailangan malaman na nandito ako. Pagpipilit ni tatay. Randy, lalabas ka ba dyan o wawasakin ko tong bulok na pintuan ng bahay nyo? Hayop ka. May nakapagsabi sa akin na ibinenta mo kay Senyor Amir yung tricycle na pinapasada mo. Lumabas ka at magpakita ka sa akin, hayop ka. Galit na boses ni Mang George. Sa puntong yon ay sabay-sabay kaming nagulat sa aming naririnig. Nataranta naman si nanay at tinakbo ang pintuan na nasa likod bahay at dahan-dahan na binuksan iyon. Pagmadali ka, Randy. Tumakas ka na. Dito ka sa likod dumaan. Ako na ang bahala kay Mang George. Bulong ni nanay kay tatay, bagay na ikinagulat namin lahat. Pero nay,
Pabulong na pigil ko kay nanay. Huwag kayong makialam dito. Kilala natin si Mang George. Walang patawad yan. Kayang-kaya niyang pumatay ng tao. Gusto niyo pong mapatay ang tatay ninyo? Naluluha na tugon ni nanay. Lalo kaming nakaramdam ng matinding takot nang marinig namin na sinusubukan na pilitin buksan ni Mang George ang pintuan ng aming bahay. Hindi iyon matibay kaya siguradong sa laki ng katawan ni Mang George ay hindi malabo na babuksan niya yon ng persahan. Sa puntong yon ay patakbo nang tinungo ni tatay ang pintuan sa likod bahay na hinanda ni nanay buksan upang makalabas siya. Nagsuot si tatay sa mga tanim ni nanay sa likod bahay hanggang sa tuluyan nitong landasin ang makipot na daan palabas sa kabilang eskinita. Sa oras na nabuksan naman ni Mang George ang pintuan at nasira ito ng tuluyan, ay wala na sa loob ng bahay si tatay. Nasaan ang hayop mong asawa, Delia? Gigil na bungad ni Mang George na may bitbit pang baril. Nagyakap-yakap kaming mga kapatid sa labis na takot mga ka-TNB. Ang aming dalawang mas nakababatang kapatid ay hindi na napigilan ang pag-iyak. Itinago ko naman sila sa aking katawan habang yakap-yakap ko si Marvin at dalawa pa naming kapatid. Wala dito si Randy, Mang George, pasigaw at takot na sagot ni nanay. Kapag hindi nyo na ilabas si Randy o maibalik na yung tricycle sa loob ng 24 oras, tandaan nyo, Delia, buhay ninyo ang kapalit. Kilala ninyo ako at kapag sinabi ko, ginagawa ko. Banta nito at sinubukan pang itutok ang baril sa amin. Napasigaw naman kami ng sabay-sabay sa labis na takot mga ka-TNB. Nag-iwan ng malakas na suntok si Mang George sa dingding ng aming bahay na ikinasira naman ang dingding. Sa katuluyan itong lumabas at galit na galit. Nanlilisik ang mga mata nito sa labis na paghihimagsik. Samantala, nabalitaan namin sa pinagbentahan ni tatay ng tricycle na si Senyor Amir na kaya pala niya na ibenta ang tricycle ay dahil nalulong si tatay sa ipinagbabawal na gamot nitong mga nakaraang buwan at araw. Nagkaroon daw si tatay ng malaking transaksyon at tinakasan siya ng mga kausap niyang tao kaya siya ang nagipit sa pinagkukunan nila ng ipinagbabawal na gamot mga ka-TNB. Si Senyor Amir mga ka-TNB ay kilala sa lugar namin bilang bentahan at sanlaan ng mga gamit, appliances, alahas at kung ano-ano pa at wala din itong patawad sa pagpataw ng tubo. At nung nalaman nga namin ang tungkol sa bagay na iyon, ay labis ang aming panlulumo at pagkalungkot. Idagdag pa ang pag-aalala kay tatay kung nasaan na ba siya ngayon. Sapagkat simula nung araw na pinataka siya ni nanay sa likod bahay, ay hindi na siya muling nagpakita pa sa amin at wala na din kaming balita pa tungkol sa kanya. 3 araw na ang nakalilipas simula nang mangyari ang insidenteng iyon mga ka-TNB at hindi na din bumalik pa sa amin si Mang George simula noon. Hindi kaya, huwag naman sana, Diyos ko. Pabulong na dasal ko habang pilit kong inaalis sa isip ang masamang ideya na dulot ng isip ko. Ilang araw ang nakalipas ay bigla kaming nagulat sa mga bisita na dumating sa bahay namin. Mga pulis ito at ibinalita nila na nasa piitan daw ang aming ama at nakakulong ito doon. Si Mang George daw ang nagpakulong dito, ngunit ayon sa mga pulis, bago ito ipinakulong ay pinaniniwalaan na pinahirapan muna ito ng labis ni Mang George dahil magang-maga ang mukha nito at punong-puno ng pasa sa katawan at halos hindi na makabangon nung dalhin ito sa presinto. Kaya pala hindi na nagbalik sa amin si Mang George kasi natagpuan niya pala si tatay. Naisip ko. Awang-awa naman si nanay kay tatay. Kahit hindi pa niya ito nakikita sa kasulukuyang sitwasyon nito, ay kitang-kita ko na agad ang awa sa mukha ni nanay dito. Hanggang sa napaiyak na lamang siya sa sobrang lungkot na naramdaman. Sumama na lamang po kayo sa amin ngayon, Mrs.
nang makita nyo rin yung mister nyo at nais din namin marinig yung side ninyo para maipagulong na natin yung kaso. Turan ng isang pulis. Nakita kong tumangulang ng marahan si nanay na tila ba halos wala sa sarili at sumama na sa mga pulis. Naiwan naman kaming mga magkakapatid sa bahay dahil na din sa pakiusap ng mga pulis na wag na lang kaming sumama at baka magdulot pa sa amin ng trauma ang pagsama sa presinto dahil medyo komplikado ang kaso ni tatay. Samantalang mga ka-TNB, hindi na din muna natuloy ang paghahanap ng trabaho ni Marvin dahil sa ilang araw namin na pag-aasikaso at pag-iingat na umalis ng bahay dahil na din sa banta na ginawa ni Mang George. Ako din naman ay ilang araw nang hindi nakakapasok sa trabaho dahil doon. Mabuti na lamang at naniwala ang aming boss na may sakit lamang ako kaya hindi ako nakakapasok. Siyempre, hindi ko sinabi ang totoong nangyari dahil ayokong makaladkad sa ibang tao ang personal na buhay at problema ng pamilya namin. Ang tagal mong nawala, Madela. Ano ba nangyari sa'yo? Kala nga namin hindi ka napapasok. Sita ng katrabaho ko na si Nympha isang araw nang makabalik na ako sa trabaho. Oo nagkatrangkaso kasi ako. Nag-submit naman ako ng medical certificate kay Ma'am Angie. Tugon ko kay Nympha habang patuloy kami sa ginagawang pagtatahi ng mga garments. Ay, teka nga pala. May offer kami sa iyo ni Gemma. Kasi kami nag-submit na ng mga requirements papuntang Taiwan. Kailangan pa kasi ng isang tao para makumpleto na yung batch. Tapos, kapag kumpleto na, pwede na tayo makalipad. Tila excited na namimilog pang mata na sabi sa akin ni Nympha. Ha? Paano naman? Paano ako matatanggap dyan? Alam niyo namang high school graduate lang ako. At saka wala naman akong perang panglakad-lakad. Pagkakaalam ko magastos mag-abroad Tugon ko, ngunit may paghihinayang sa boses. Luka-luka, di ba pare-pareho lang naman tayong low profile, low educational level? Tama ba? Basta ganun na yun. In short, pare-pareho lang naman tayo nung narating. Ang kailangan lang naman ay may job experience. Mahabang paliwanag ni Nympha sa akin. Ano namang magiging trabaho natin doon? Tanong ko na may pag-aalinlangan pa rin. Ano pa ba, di kung saan may malaki at matagal na tayong experience, dakilang mananahi, di ba dito naman tayo sanay, tsaka sis, alam mo ba malaki ang offer kumpara dito? Diyos ko, dito ay mabubulok na ang mga beauty natin pero wala pa tayong naiipon. Ano, di ka na ba? Tuloy-tuloy na paliwanag ni Nympha sa akin. Teka muna, pag-iisipan ko pa. Huwag naman agad-agad. Tsaka ipapaalam ko pa sa parents ko, syempre, sa family ko. Agad na tugon ko. Hay nako girl, huwag mo nang tagalan magdesisyon dahil isa na lang ang kailangan para mapuno yung batch na nakaschedule pag alis next month. Sige ka, ikaw din. Baka maunahan ka ng iba daig mo pang nagtampo sa bigas. Singit naman ni Gemma na nakapapasok lang at may dalang tumbler ng tubig. Oo nga sis, gusto ko magkakasama tayo, tsaka diba dati mo pang pangarap na may ahon sa kahirapan ng pamilya mo, tsaka nabanggit mo sa akin na gusto mo ring magpagawa ng bahay yung parents mo. For sure, ito na yung chance mo sis, grab na this. Mapagpilit na turan ni Nympha, kiniriti pa siya nito sa tagiliran. Aray, baka matahi naman tong daliri ko Nympha, manahimik ka nga dyan. Oo na, pag-iisipan ko ng mabilis, pero wag naman sa ngayon, okay? Mag-uusap muna kami ng family ko. Hiling tugon ko sa kanila. Sa totoo lang mga ka-TNB, gustong gusto ko lang umuo nung time na pinag-usapan namin nila Nympha at Gemma ang tungkol sa bagay na iyon. Subalit naisip ko si nanay, si tatay. Aalis ba ako na nasa ganito kaming sitwasyon ngayon? Magagawa ko kayang iwanan ang pamilya ko ngayon? Magagawa ko kayang iwanan si nanay kung kailan mas ngayon niya ako kailangan? Sino ang magiging katuwang niya? Sino ang magbabantay sa mga kapatid ko kapag wala ako? Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at nagdasal ng taimtim
pagkatapos ay pinilit ko na lamang matulog ng gabing iyon. Ipinagpasa Diyos ko na lang muna ang desisyon na iyon hanggang sa makatulog na ako. Kinabukasan, habang sabay-sabay kami nag-aagahan sa lamesa, ay naisipan kong itanong kay nanay ang tungkol kay tatay. Nay, kumusta na nga pala yung kaso ni tatay? Talaga bang wala na siyang pag-asang makalaya? Di ba biktima lang din naman siya? Tanong ko kay nanay. Wala daw sa ngayon anak. Sangkot kasi siya sa pinagbabawal na gamot. Dumagdag pa yung reklamo ni Mang George sa kanya dun sa pagbenta niya ng tricycle na hindi naman kasi sa kanya. Napapailing na sambit ni nanay na parang nawawalan na ng pag-asa. Wala na po bang ibang paraan, Nay? Di ba may piyansa naman na tinatawag kapag ganyan? Curious na tanong ni Marvin. Pagkakaalam ko kapag tungkol sa ipinagbabawal na gamot ang kaso na kinasangkutan mo walang piyansa sa ganyan. Malungkot na tugon ni nanay. Di ba nay, hindi naman po siya ang talagang mastermind? Kung tutuusin napag-utusan lamang siya. Baka may paraan pa na para mapagpiyansa siya, nay. Singit ko naman. Kung sakaling ang meron, ang tanong, meron ba tayong ipapangpiyansa? Sige nga, Marvin. Napabaling si nanay ng tingin kay Marvin. Napayuko naman si Marvin at tila ba biglang natauhan sa kanyang mga mungkahi bago nagsalita. May trabaho na po ako, nay. Kagabi, nagpunta ako kay Benok, yung kaibigan ko na nagtatrabaho sa water refilling station. At kulang daw sa kanila ng isang tao. Libre pagkain daw, nay, at mabait ang amo. Pwede pa ako makapag-cash advance. Baka lang po sakaling mapag-ipunan natin yung pangpiyansa kay tatay, nay. Kahit pa unti-unti. Ayoko pong magtagal doon si tatay sa loob, nay. Naniniwala po ako na mabuting tao si tatay. Nadamay lang po siya sa kasamaan ng mga taong mapagsamantala. Naiiyak na sambit ni Marvin. Sa puntong yon mga ka-TNB ay napatayo na si nanay sa kinaupuan at nilapitan si Marvin. Saka ito niyakap ng buong higpit habang naiiyak na din siya. Kitang-kita ko ang pagyugyog ng mga balikat ni nanay sa pag-iyak habang magkayakap sila ni Marvin. Habang kami ng iba kong mga kapatid ay napaiyak na din sa harap ng lamesa. Ay nako, nasa harapan naman tayo ng pagkain, nag-iiyakan tayo. Salamat mga anak ko ha. Salamat at andyan kayong lahat para magpalakas ng loob ni nanay. Ngayon, mas lalo kong pipilitin magpakatatag dahil alam at ramdam ko na hindi ako nag-iisa at andyan kayo para maging sandalan ko. Sambit ni nanay habang bumalik na sa kanyang upuan at pinapahid ng mga palad niya ang mga luha sa pisngi niya. Si Marvin naman ay sisingot-singhot na humarap na ulit sa lamesa para ituloy ang pagkain. O siya, tara na, tapusin na natin ang pagkain natin at baka malate pa kami. O ikaw Marvin, kailan ang simula ng trabaho mo? Tanong ko kay Marvin. Mamaya na ate, susunduin ako dito ni Benok. Gamit niya yung motor ng water station ate. Yun daw yung magiging service namin araw-araw para hindi na rin kami gumastos ng pamasahe papunta sa trabaho. Masayang tugon ni Marvin. Sa nangyaring tagpo na iyon mga ka-TNB, isang mahirap na desisyon ang nabuo sa isip ko. Hello Nay, kumusta kayo dyan? Andiyan na ba si tatay? Kumusta siya? Pwede bang makausap? Sunod-sunod na tanong ko nang tumawag ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Oo mga ka-TNB. Tinanggap ko ang alok ng mga katrabaho ko na sina Gemma at Nympha na magtrabaho dito sa Taiwan. Salary deduction ang naging sistema ng agency na nagpadala sa amin dito, kaya grinab ko na ang pagkakataon. At isa pa ay hindi naman biglaan ang pagdeduct sa sahod namin ng agency, kaya hindi din masyadong naging mabigat para sa amin. Ito ang pangatlong pagtawag ko sa pamilya ko at unang beses ko na makakausap si tatay dahil kamakailan lamang kami nakapagbayad ng piyansa para makalaya siya. Ang nangyari nga pala sa kaso niya
ay nahanap pala ng mga awtoridad yung pinaka-mastermind nila at yun lang ipinalit sa kasong kinasangkutan ni tatay. Sa madaling salita, lumabas na biktima lang din si tatay, kaya ang naging tanging kaso lang niya ay ang pagbebenta ng tricycle na hindi naman kanya. Kaya napayagan siyang magpiyansa ng 60,000 piso bilang kalayaan niya. Hello, Nay, andiyan ka ba? Ba't di ka nagsasalita? Untag ko kay nanay sa kabilang linya. Oo anak, andito ako. Pasensya na ha, hindi ko kasi inaasahan na tatawag ka. Andito ang tatay mo, ito kausapin mo. Hello, susumbatan mo ko at sesermonan dahil sa ginawa ko at magiging utang na loob ko sa iyo ang pagpiyansa mo sa akin. Dapat pinabayaan mo na lang ako dun sa loob. Pang-iinsultong bungad ni tatay sa akin. Sa totoo lang mga ka-TNB, hindi ko alam kung bakit ganon ang tono ng salita sa akin ng tatay namin. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko para sa kanya, ganon pa rin ba siya sa akin? Teka tay, hindi naman po kita sinusumbatan at hindi po tama na sumbatan kita dahil wala akong karapatan. Gusto ko lang pong kumustahin ka at makausap kasi miss na po kita tay. Hindi na kasi tayo nagkita hanggang pag-alis ko. Maiiyak na sabik na sambit ko. Sus, tigilan mo nga ako sa drama mo. Magpapahinga na ako, Madel. Ngayon lang ako makakabawi ng maayos na pahinga. Eto ang nanay mo, kausapin mo, magdramahan kayo. Narinig ko na inabot niya kay nanay ang telepono mga ka-TNB. Sa totoo lang ay may mga nais pa akong sabihin sa kanya. Kaya lang ay hindi ko na yun masabi dahil nga tila ba ayaw niya naman akong makausap. Ipinagwalang bahala ko na lamang iyon at inisip na baka hindi pa nakaka-move on si tatay sa hirap na dinanas niya sa loob ng piitan. Hello anak, pasensya ka na sa tatay mo ha. Alam mo na, baka hindi pa siya masyadong nakakalimot sa mga nangyari. Paumanhin ni nanay sa akin. Wala po iyon nay, naiintindihan ko naman po. Baka po sa susunod makapag-usap na kami ng maayos. Malungkot na tugon ko. Oo nga anak, huwag kang mag-alala. Okay na siya sa susunod. Sige na anak, ang dami ko pang gagawin eh. Aasikasuhin ko pa mga kapatid mo, mag-iingat ka dyan ha. Bye. Magsasalita pa sana ako, ngunit narinig ko na nag-end call na ang kabilang linya. Labis ang pagtataka ko at naipit ako sa malalim na pag-iisip kung bakit ganon ang mga inaasal at estilo nila ng pakikipag-usap sa akin. Si tatay na galit sa akin at si nanay na parang iwas na iwas akong kausapin. Naging palaisipan ng husto sa akin ang naging takbo ng pag-uusap na iyon namin ng aming nanay at tatay mga ka-TNB. Makailang beses pa akong tumawag sa kanila na halos ganun palagi ang sitwasyon. As usual, si nanay na palagi nagmamadali pagkausap ako at si tatay na isang hi at hello lang ang sinasabi at saka ipapasa na agad pabalik kay nanay ang telepono. Sa tuwing hahanapin ko naman ang mga kapatid ko ay palagi nilang sinasabi na nasa eskwelahan o kaya si Marvin naman ay palaging nasa trabaho. Kaya naman ay palaging, kumusta at iyakap mo na lamang po ako sa kanila nay. Ganun na lang palagi ang iniiwanan kong mensahe para sa mga mahal kong kapatid. Hello, Nay. Napatawag po kayo, may nangyari po ba? Takang tanong ko nang minsan isang umaga na nakatanggap ako ng messenger call na galing kay nanay. Napakabihira kasi ng pagkakataon na yon mga ka-TNB. Hindi kasi ginagawa ni nanay na mag-initiate ng tawag, lalo pa at sa ganong napakaagang oras. At messenger call pa. Hello anak, kumusta ka dyan? Miss ka na namin ng tatay mo. Bungad ni nanay. Sa pagkakakita ko sa itsura niya, ay tila ba wala pa siyang tulog at tila ba hindi pa siya nakakaligo. Pero inisip ko na lang na baka kagigising lang niya kaya ganon ang kanyang itsura. Tsaka napansin ko na bakit sa salita niya ay sila lang ni tatay ang nakakamiss sa akin. Nasaan ang aking mga kapatid? Hindi ba nila ako namimiss? Hindi ko na lang ulit inisip pa ang bagay na iyon mga ka-TNB.
Ang mahalaga sa ngayon sa akin ay makakausap ko ng maayos sila nanay, lalo na si tatay. Ayos lang naman po ako dito, Nay. Ano po bang nangyari at napatawag po kayo? Maaga pa po dyan sa Pilipinas Takang tanong ko. Anak, gusto ko daw makausap ng tatay mo, may gusto daw siyang sabihin sa'yo. Pilit nang iting sabi ni nanay at itinapat nito ang cellphone kay tatay. Sa pagkakakita ko kay tatay ay tila ba halos pareho sila ni nanay na wala pang mga tulog. Subalit hindi ko na lang din yun pinansin dahil mas nakafocus ako sa gusto daw nitong sabihin sa akin. May sasabihin ka daw po, tay? Panimula ko. Oo sana anak Gusto ko sana humingi ng puhunan sa'yo para sa tricycle. Plano ko sana 3 tricycle para yung isa ako ang magmamasada. Habang yung 2 naman papamaneho natin para may regular income tayo. Nakangising sabi ni tatay. Medyo napaatras naman ako sa bungad na sinabing iyon ni tatay mga ka-TNB. Nagulat kasi ako sa request niya na 3 tricycle. Sa totoo lang, ay hindi mura at hindi maliit na halaga ang hinihingi niya. Unang-una ay nagtatapos pa ako ng pagbabayad para sa salary deductions ko at pangalawa ay nasaid ako ng nakaraang mga buwan dahil nagbayad ako ng piyansa niya at bukod pa sa perang ipinadadala ko para sa pangangailangan nila sa bahay. Kaya hindi agad ako nakasagot. Sa isip ko ay kinikwenta ko ang lahat-lahat kung magkano ang halaga na hinihingi ni tatay. Madel, ano ba? Bakit bigla ka nang hindi nakasagot dyan? Nagulat ako sa pasigaw na boses ni tatay. Tila ba inis na ito nang hindi ako agad nakasagot sa sinabi niya. Teka lang tay. At titignan ko po muna ha, kasi po. Pinutol na ni tatay ang sasabihin ko pa sana, saka siya naman ang nagsalita agad. Yan na nga bang sinasabi ko, Madel Porke nakatungtong ka lang dyan sa ibang planeta, hindi mo na kami matulungan. Kung ganyan pala magkalimutan na lang tayo. Sige na, bye na. Yun lang mga ka-TNB at end call na ang kasunod na tunog na narinig ko sa cellphone ko. Bagsak naman ang balikat ko na tinignan na lamang ang cellphone ko. Nais kong maluha, ngunit pinigilan ko na lamang ang aking emosyon. Masama lang sa loob na hindi man lang muna pinakinggan ni tatay ang saloobin ko bago niya ako iwanan at babaan ng tawag. Sa nangyaring iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Napatawag ka yata. Anong kailangan mo? Mataas na boses ni tatay nang siya ang nasagot sa tawag ko isang araw ng Biyernes. Day off ko yon sa trabaho kaya naisip kong tawagan sila. At isa pa ay plano ko lang ipadala ang halaga na nirequest ni tatay kaya ako tumawag. Tay, teka po, di ba naaalala niyo yung request niya sa akin na 3 tricycle? Bungad ko sa kanya. Oo anak, bakit? Meron ka na ba dyan? Biglang gumaan at bumait ang tono ng boses ni tatay sa pagkakadinig niya sa mga sinabi ko. Opo tay, nangutang po ako sa mga katrabaho ko dito at nag-ambag-ambag po sila para makabuo para sa request ninyong 3 tricycle. Patuloy ko pa. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis. Kailan mo ba yan ipapadala? Excited na kasi ako mag-drive ulit para din, alam mo na, makatulong din sa income dito sa bahay. Nahihiya na kasi ako sa'yo. Puro na lang ikaw ang sumasagot sa mga pangangailangan namin dito. Mahabang litanya ni tatay. Ang nakakapagtaka lang mga ka-TNB, sa dalas na pagtawag ko sa kanila ay hindi man lang nila nababanggit ang mga kapatid ko sa akin. O kaya naman ay madalas nilang sabihin na nasa eskwelahan na naman at kaya naman minsan ay hindi ko ito nakakausap. Sa totoo lang ay hindi ko na makumusta ang mga kapatid ko, mga ka-TNB. Bagay na labis kong ipinagtataka. Ano ba Madel? Nawala ka na naman ba? Parang wala ka sa sarili mong bata ka. Sigaw na naman ulit ni tatay sa kabilang linya. Tay, mamaya po ipapadala ko po sa account ni nanay. Ipapadala ko po agad paglabas ko ng bahay. Agad naman nasagot ko. Very good. Aasahan ko ha. Siya sige na.
Marami pa akong gagawin. May nagpapaayos kasi ng motor dito. Sayang kasi dagdag income din. Yun lang at ibinaba na ni tatay ang tawag. Hindi niya din man lang inantay ang huli ko pang sasabihin. Matapos ang pag-uusap namin na iyon ni tatay ay hindi na ako nakatanggap ng kahit anumang impormasyon mula sa kanila. Kapag tinatawagan ko naman sila ay palaging hindi sila online. Kahit ang cellphone number ni nanay ay hindi ko na makontak mga ka-TNB. Ilang linggo din ang lumipas na gano'n ang sitwasyon. Sa mga nangyayari na iyon mga ka-TNB ay may kakaiba akong nadama. Pakiramdam ko ay tila ba may kakaiba nang nangyayari sa pamilya ko. Hindi ako mapalagay sa kakaisip araw at gabi mga ka-TNB. Alalang-alala ako at punong-puno ng pangamba. Hanggang isang araw, "Hello?" Sagot ko sa tumatawag na hindi ko alam kung sino pero tila numero nang galing sa Pilipinas. "Hello ate, nakitawag lang po ako." Tipid na tugon ng isang nasa kabilang linya. "Teka, sino to? Marvin, ikaw ba to?" Napabulalas na tanong ko. "Oo ate, ako nga to. Ate, umuwi ka dito. May hindi magandang nangyayari sa pamilya natin." Nababasag na ang boses ni Marvin, tanda ng lubusan niyang pag-iyak. "Anong ibig mong sabihin Marvin? Si nanay, kumusta? Si tatay, kumusta? Kumusta yung negosyo nila?" Sunod-sunod na tanong ko. "Ate, walang negosyo. Walang kahit ano. At wala na sila nanay at tatay dito. Pareho na silang nasa kulungan. Nahuli sila kagabi sa isang buy-bust operation." Pagkukwento ni Marvin sa gitna ng pag-iyak. Parang bombang sumabog sa ulo ko ang mga impormasyon na nalaman ko mga ka-TNB. Di ako lubos makapaniwala sa nangyari sa aming mga magulang. Hindi ko lubos na isip na sa kabila ng pagsasakripisyo ko ay hindi pa pala sapat iyon dahil may mas mabigat pa pala akong sakripisyo na haharapin. At hindi ko na alam ang gagawin ko sa puntong iyon ng buhay ko. Napag-alaman ko ayon kay Marvin na simula daw na nakalaya si tatay ay hindi na naging maayos ang buhay at pagsasama nila sa bahay. Dahil maliit lang ang kinikita ni Marvin sa trabaho nito ay palagi itong sinisermonan ni tatay at minsan ay sinasaktan pa ito. Si nanay naman ay mas lalong naging sunod-sunuran kay tatay. Hanggang sa nululong na naman ulit ng tuluyan sa ipinagbabawal na gamot ang aming tatay. At ang pinakamasakit pa dito mga ka-TNB ay nung pati ang nanay namin ay sumasali na sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot na ang tatay namin ang pasimuno. May mga pagkakataon na ginagawa na nilang pestuhan ang kanilang bahay para gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nagpasya si Marvin na umalis sila doon kasama ang mga kapatid namin dahil ayaw nito na makita ng mga kapatid namin ang mga ginagawa ng mga magulang namin. Umupa sila ng isang maliit na kwarto at ang sinasahod ni Marvin ang ipinambabayad dito at pinagkakasya para sa pangkain nilang magkakapatid. Isa pang masakit na pangyayari mga ka-TNB dahil nahinto sa pag-aaral ang iba kong mga kapatid. Dahil ang mga ipinapadala kong pera sa aking mga magulang ay silang dalawa lang pala ang nakikinabang. Inalisan din daw ng cellphone si Marvin upang hindi ito makapagsumbong sa akin at upang hindi ko malaman ang totoong nangyayari. Mabuti na lamang at isa sa mga kapitbahay namin ang concern na nagpahiram ng cellphone kay Marvin upang matawagan ako. At mabuti na lamang din at na kay Marvin pa din ang roaming number na iniwan ko sa kanya noong unang buwan ng pag-alis ko papunta dito sa Taiwan. Sa ngayon mga ka-TNB ay nandito pa din ako sa Taiwan at nagtatrabaho pa rin ako. Pero hindi na ako isang mananahi kundi isa na akong line supervisor sa isang garments company. Aaminin ko na triple na ang kinikita ko sa ngayon kumpara sa noon. Umuwi nga pala ako sa Pilipinas matapos ibalita sa akin ni Marvin ang lahat-lahat. Inayos ko muna ang kalagayan nila, ikinuha ko sila ng maayos na tirahan, bahay at saganang mga pagkain
At higit sa lahat, pinabalik ko na silang lahat sa pag-aaral. Samantala, si Marvin ngayon ay malapit nang magtapos sa kursong Chemical Engineering mga ka-TNB. At ang 4 naman naming kapatid ay halos sabay-sabay na din nag-graduate ng high school dahil sabay-sabay din silang nahinto noon sa pag-aaral. Lahat sila ay ako ang sumusuporta mga ka-TNB. Kaya kung babalikan natin ang intro ng istorya ko, nabanggit ko kanina na single ako but not available. Dahil gusto ko munang mag-focus sa pagtulong sa mga kapatid ko hanggang sa lahat sila ay makapagpatapos ng pag-aaral. At hindi ako titigil at hindi ako mapapagod na tulungan sila dahil sila na lang sa ngayon ang meron ako. At tungkol naman sa mga magulang namin, napagdesisyonan naming magkakapatid na hayaan na muna sila sa loob ng piitan upang maturuan sila ng leksyon sa mga kasalanang ginawa nila. At isa pa ay tila mahihirapan na silang makalabas sapagkat tungkol sa ipinagbabawal na gamot ang kasong nakasangkutan nila. Lilinawin ko lang po na patawad ko na po sila mga ka-TNB. Walang dahilan para hindi ako magpatawad. Kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, sino ba naman ako? Ngunit ang nais ko lamang po ihatid na realization sa lahat ng nakikinig ngayon na hindi lahat ng nakatatanda ang may karapatan lamang na mag-correct ng mga mali nating nagawa. Minsan, may kakayanan din tayong mga nakababata upang gawing tama ang mali. Muli, maraming salamat po sa pagpili ng istorya kong ito upang maisaere. Mabuhay po kayo mga ka-TNB, more power to your channel, lubos na gumagalang, Madel.